Hello ulit sa ating mga taga-panood, tsaka sa mga bagong subscribers. Malapit na kami mag 200,000. Joke lang, 200 lang na palamang na mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa episode na to, ibabahagi ko naman sa inyo ang series tungkol nga sa pinag-uusapan natin lately na mga bagong Supreme Court rulings, mga kaso na nakarating sa Supreme Court na pinagdesisyonan ngayon lamang buwan na to ng Pebrero 2024. Ang kaka-post ko pa lamang na video last time ay tungkol nga sa isang abogado na dinisbar dahil sa pagpapakasal niya sa ibang babae kahit siya ay kasal pa. So sa episode na to, ibabahagi ko naman sa inyo ang bagong-bagong desisyon ulit ng Korte Suprema tungkol sa mga guidelines or alituntunin na inilatag ng Supreme Court tungkol sa Juvenile Welfare Act. Itong Juvenile Welfare Act na to ay inamend lately, last year in particular, kung saan ang criminal liability, particularly ang edad ng isang bata, kapag ikaw ay nakakommit ng crime dati, 12 years old, exempted ka sa ginawa mong krimen, wala kang kaparusahan noon. Ginawa na 16 years old na ng mga mambabatas natin ang threshold na edad para maging exempted ang isang bata sa kanyang nagawang krimen. Wala na siya magiging criminal liability. So ano yung apat na alituntunin or guidelines na masasabi natin na ang isang 16 years old or 17 years old, meaning to say below 18 years old, na batang nakagawa ng krimen ay masasabi nating exempted sa criminal liability. Ito ay nakapaloob sa idea o sa tinatawag nating discernment. Kapag may discernment, po pwedeng makulong o magkaroon ng criminal liability ang bata na yon na nagka-commit ng crime if he is between 16 to 17 years old. However, kung isa sa apat na to ay hindi present doon sa ginawang crime, magkakaroon ng criminal liability yung bata na yon kahit siya ay 16 or 17 years old. Pasok siya doon sa criminal liability, hindi na siya ma-exempt or malalagay sa formation institution designed by the Department of Justice sa Pilipinas. So, ano ang apat na alituntunin na to na inillustrate or ipinahayag ng Supreme Court dito sa pinakabagong kaso na nakarating nga sa Korte Suprema? Ang una, matatawag na mayroong discernment ang kaso na ginawa ng bata kapag ang surrounding circumstances ay serious enough para masabi natin na ang krimen na nagawa niya ay merong ang presence ng discernment. Ang discernment, ibig sabihin, alam niya ang ginagawa niya, alam na niya kung ano ang tama at saka ano yung mali. Yung pangalawang namang alituntunin ay anong weapon or ano yung mga gamit na in-employ niya or sa pagsasagawa ng krimen ay ginamit niya para mapatay yung kanyang biktima. Ang pangatlo naman ay paano niya ginawa yung actual crime, paano niya pinatay or kinitlan ng buhay ang kanyang biktima. At ang apat naman ay kung paano niya itinago or nawala sa existence ang bangkay ng nasabing biktima. So ang apat na lituntunin na to ay kung present sila doon sa nagawang crime, magkakaroon ng tinatawag na discernment at magkakaroon siya ng criminal liability at mayroon siyang pananagutan sa batas. Nangyari nga itong kaso na to tungkol sa isang nursing student na nakarating sa Supreme Court at inilabas dito nga ng Supreme Court ang mga alituntunin para ma-determine kung meron nga bang presence ng discernment o wala doon sa nagawang kaso ng isang 17-year-old na ating
suspect doon sa krimen na yon. Ang nangyari, itong si nursing student na 17 years old ay meron pang unang kaso kung saan ang witness ay naging dahilan para managot siya sa batas at posible siyang makulong. At dahil ayaw nga niya makulong, ang ginawa niya, pinagplanuhan niya ang pagpatay or pagpaslang dito sa witness na to. Ang ginawa niya, inabangan niya ng madaling araw ang witness na to galing sa school, at nung natsyempohan na niya ang tao na to, isang minor de edad din, ay hinataw niya ito ng isang bagay sa bandang ulo that eventually led to the head trauma na ikinamatay nga ng I would say biktima. At ayon nga sa Supreme Court, sinasabi nila na ang kanyang mga ginawa ay nagpapatunay na merong presence ng apat na dinidiscuss ng Supreme Court na mga alituntunin para magkaroon nga ng discernment. Una, ang surrounding circumstance. So, merong predetermination or nag-ano siya ng mga plano para isagawa yung krimen na to. Nagplano siya na gagawin niya to sa madaling araw at aabangan niya maybe sa kanto yung biktima na to. Yung pangalawa naman, ang ginamit niyang weapon ay enough para makapatay doon sa biktima niya. At bilang isang nursing student, alam niya kung saan mapupuruhan ang tao na kanyang bibiktimahin para mamatay. Doon mismo sa parte ng ulo niya ito pinalo, kung saan very fatal kapag ginawa yun sa isang tao, mamamatay talaga. Yung pangatlo naman, ang paraan ng pagpatay niya ay masasabing pinag-isipan din. Alam na niya kung paano nito patayin, kaya gumamit siya ng isang bagay na magdudulot ng instant death or fatal wound doon sa victim, which is in particular sa kanyang head. Doon niya yun pinalo. At ang pang-apat, ang pagtago ng bangkay ay for certain, alam din niya na dapat itago niya yung bangkay na yun kung saan man niya yun inilibing or itinapon para hindi malaman ng mga otoridad ang kanyang nagawang krimen. So, ito yung pinaka-recent case ng isang bata na 17 years old, at ang sabi ng Supreme Court, kahit nagawa niya lahat ang apat na to para masabi natin na mayroong ang discernment, Section 40 of the Juvenile Welfare Act nagsasabi din na kahit nagawa niya yon, dahil nga pinagbibigyan ng chance ng Supreme Court ang mga batang to below 18, even up to 21 years old kapag nagawa nga ito at merong ang presence ng 4 guidelines na to, sinasabi ng Supreme Court na hindi sila dapat ilagay sa kulungan, isama sa mga hardened criminal. Instead, dadalhin sila sa isang agricultural institution supervised by the Department of Justice, katulad ng Iwahig Penal Colony, para mabigyan sila ng chance para nga magbago. At ang panghuli ay ipinahabol din ng Supreme Court na isa sa mga continuation ng 4th guidelines ay ang dahilan ba ng silence ng victim ay masasabi nating reason kung bakit pinatay niya ang biktima. If the purpose of killing the victim is to silence the said victim, then that could also be part of the guidelines to establish discernment. So sana po ay may natutunan kayo sa aking bagong discussion na to, isang ruling ng Supreme Court decision. Have a nice day.